Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, gulo sa Senado, nilaglag na ang arkitekto. Solgen nilampaso ang hiling ni Bato at Cayetano goodbye sa kanyang pwesto. Grabe mga kaibigan, halos lahat na ata ng taong bayan tinuturo ang isang Cayetano sa malaking kaguluhan. Pero Treseng Judas, lalo na sa liderato ni Cayetano, malinis daw ang kanilang konsensya. Wala daw halong politika, para lang daw sa bayan ang ginagawa. Kaya pala, mismong kaalyado nilaglag itong si Cayetano. Sunog ang kasinungalingan. Mantakin nyo naman, matapos patakasin si Bato, gusto pa ni Cayetano gawing chairman ng Committee on Rules ang isang puganting Bato. Tapos isang bilyar, ilalagay sa komite ng agriculture, yung may kaso pa talaga ng land grabbing. At ang matindi, kung ilalagay pa ang isang incompetent Robin sa komite ng edukasyon. Naloko na mga kaibigan, kaya naman nilampaso ang Treseng Judas sa Senado, lalo na ang arkitektong Cayetano na nilaglag ng mismong kaalyado. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Nilampaso ni Solgen ang kahilingan ni Bato at sampal na din ito kay Cayetano. Humiling ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa isang 83-page na comment ng OSG, idinitali nito na wala umanong sapat na batayan ang inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation ni de la Rosa na para sana'y pigilan ang paghahain ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Ayon din sa naging tugon ng OSG, lalo lang lalalim ang mga sugat ng drug war victims kung pinrotektahan ang mga personalidad na dapat humarap at managot sa batas. At isang chilling message din ang hatid nito hindi lang sa mga biktima, kundi sa lahat ng mga naghahanap ng hustisya. Maaari na rin anyang tawaging fugitive from justice si de la Rosa ayon sa OSG dahil sa ginawa nitong pagtatago mula sa ICC arrest warrant. Correct. Anila, klaro at sadya ang intensyon ni de la Rosa na iwasan ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya para sa OSG, hindi raw dapat pinahihintulutang humingi ito ng anumang relief mula sa mga hukuman. Hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng senador matapos makumpirma ang pag-alis nito mula sa Senado madaling araw ng Huwebes. Sa ngayon, may Immigration Lookout Bulletin Order na si de la Rosa mula sa Department of Justice at inatas na rin ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na hulihin ang senador sakali mang magtangka itong umalis ng bansa. Yan ang Solgen natin, di ba mga kaibigan? Abogado ng Republika ng Pilipinas. Interes ng taong bayan ang inuuna. Kaya sampal ito mga kaibigan kay Cayetano na nagsabing walang warrant ang puganting Bato. Kaya nga free to go daw sa pintuan ng Senado. Kayo po ba mga kaibigan? Pabor ba kayo na dapat lang arestuhin si Bato, dalhin sa ICC at panagutin tulad ng kanyang amo na si Duterte? Mantakin nyo po mga kaibigan ngayong araw lang na ito, nag-press con na naman si Cayetano. Oo, feeling biktima yung feeling santo. Sabi po ni Cayetano, puro na lang daw politika ang bagong minority, referring to Tito Soto and company. Mas importante pa daw ang Senate presidency. Talaga? Nakakakilabot talaga yung kasinungalingan nito mga kaibigan. Siya nga tong umagaw ng liderato Tapos ituturo sa iba. Pati yung gulo sa Senado, sinisisi sa ibang tao, lalo na sa kapwa niya senador. Kapal ng mukha mga kaibigan. Samantalang, bago pumoga si Bato, abay nilaglag si Cayetano na siya ang promotor ng kudeta sa Senado at ang matinding kaguluhan na nangyari dyan mismo mga kaibigan sa Senado. Pakinggan po natin to. At tungkol saan daw yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang 13th vote. Kailangan andito ako sa Senado para sa botohan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan Tapos pangatlo, yung nahiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. So parang may coup
May kunang leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Oh. Paano kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung nga alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. O, di ba mga kaibigan? Tigas talaga no? Tigas din talaga ng bunbunan ni Bato. Pugante talaga mga kaibigan, nagtatago sa batas. So, tsaka nahihiya pa daw sa taong bayan kasi tinatawag na siyang batugan. Kapal-kapal talaga ng muka. Pumasok ka lang para sa politika, para palit liderato, para, syempre, isalba ang inyong amo kasi nga nangangamoy impeachment, no? At nangangamoy din na baka makonvict yung amo ninyo. Ang kapal ng muka, mga kaibigan, namimili pa kung saang husgado siya dapat litisin. Kung dito ba o sa ICC. Magaling talagang kumanta itong si Bato. Di ba mga kaibigan? Dahil nga sa hindi mo nabasa ating script ninyo, aba galing sa bunganga ni Puganting Bato mga kaibigan, si Cayetano ang promotor. Siya ang arkitekto umano ng kaguluhan dyan sa Senado. Di ba? Siya ang nagplano. Tapos anong sabi ni Cayetano mga kaibigan? Wala daw siyang alam dyan. Napakagago. Sinungaling talaga. Kung makapag-akusa na puro politika ang minority. Lalo na daw itong sina Senator Tito Soto. Di ba? Wagas daw yung pamumulitika nila. Samantalang siya mismo mga kaibigan, siya nga ang nagplano. Di ba? Tapos inalagay pa sa peligro itong si Bato. Para lang sa ambisyosong Cayetano. Di ba mga kaibigan? Siya mismo yung ambisyoso. Siya mismo ang umagaw ng liderato. Pero puro kahihiyan naman ang dulot sa kanyang liderato. Nakakahiya. Wala sanang gulo Pero salamat na din. Napatunayan na may warrant talaga itong si Bato. At syempre, lalo nating nabuksan yung kamalayan ng mga kababayan natin. Kung sino-sino nga ba talaga ang mga hudas na senador. Di ba mga kaibigan, kitang-kita na natin yan. Tapos kung ano-anong pinapalabas na naratibo ni Cayetano, kaya naman mga kaibigan, may matinding birada si Attorney Kapunan sa nakakahiyang liderato ni Cayetano. Pakinggan po natin to. Kanya-kanyang naratibo kanya-kanyang version na siege daw, Senate was under attack. But kita mo naman, nagkakainan sila, happy-happy sila pagkatapos ng siege. Tapos, nung hindi na pinapansin after the media interview ng isang Senate President at ni si John Vic, tumakas silently ang isang Bato, no? And then, sabi ng Senate President, hindi siya nag-escape. It is his right to move around anytime. If it is his right to move around anytime, he can come and go as he please. Bakit kinailangan na magbigay pa ng protective custody ang Senado? Sa isang senador na sa palagay nila, free to move around. Free to move around, meaning walang threat to his life, di ba? Parang inconsistent na yung mga sinasabi nila. Nawawala na sila ng, parang iba-iba na yung script na binabasa nila. Mahina ang production nila, at saka mahina siguro yung director nila. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Mahina talaga yung script. Ilang beses nang nag-livestream at magpa-press con itong si Cayetano para lang ibenta ang kanilang naratibo. Hindi mabenta kasi mga kaibigan, halatang halata, kitang-kita kung gaano kadumi ang sistema. Sa liderato ni Cayetano, under attack daw mga kaibigan. Di ba? Pero, anong nangyari? Mukbang sa Senado mga kaibigan. Kapal-kapal ng muka. Oh, ay nako. Sa nangyari over these past days, at saka yung talagang frustration, yung galit ng mga tao, yung galit ng social media, merong ang isang senador dyan na binawian ng award ng kanyang alma mater. No? Yan mga kaibigan, isa pa yan. Oh, di ba? Nakakahiya. Dahil lang sa kasakiman. Na? Ayan, tinanggal ang imahe sa Wall of Women Empowerment ng Assumption. Kahit sino naman kasi mga kaibigan, paano naman kasi magiging proud ang isang alma mater mo, no? Kung isa kang protector ng pugante. Tapos ayaw pa sa paghahanap ng accountability. Talagang masasagad ka talaga sa galit no? Ay nako.
talagang real ang frustration ng mga tao. Mm. At real talaga. Pag tinignan natin ng social media, walang mga kakampi. Ang mga kakampi, makikita mo, puro trolls, no? So, baka social media will have an effect on them because we must realize that these senators will run for re-election or will run for public office. Tama mga kaibigan. Kaya nga babawi tayo sa 2028 mga kaibigan. Kasi ito na yung pagkakataon natin. Nabawian itong mga senador na hudas. Oo, lalo na ito mga kaibigan. Yang 8 yan mga kaibigan, sila po ang mga senador na eligible for re-election sa 2028. So 8 po sila. So 6 dyan mga kaibigan, Matic X sa akin mga kaibigan. Pero yung 2 dyan, si Tulfo at JB, well, tinitignan pa natin mga kaibigan kung ano ba yung magiging desisyon nila kung sakaling matuloy yung impeachment ni Sara Duterte at kung ano pa yung mga gandang batas na maipapasa nila. Pero itong mga kasama mga kaibigan sa Treseng Hudas, no? Matic X talaga yan. Lalo pa ngayon, ang daming grupo ang nananawagan na palitan agad forthwith sa pwesto itong si Cayetano. Hindi lang yan, nag-weigh in na ang civil society, nag-weigh in na ang Catholic hierarchy. At itong nakaraang linggo, nakita natin sa mga sermon, no? Sa mga pulpit, to teach about seeking truth. No? Not to side with anybody, but for us citizens to be vigilant. Na panoorin natin na huwag tayong maniwala sa mga moro-moro na nangyayari. No? So, there is a possibility that it will change. Especially, number 1, si Ombudsman Remulla, pinalitan na ang Sergeant at Arms. No? Yes. Ginawang suspended without pay for 6 months. So that is a big change. Ibig sabihin, iba na ang magiging Sergeant at Arms ng House. Secondly, mukhang bago na rin ang Secretary of Justice natin. If it is true, the acting secretary, there now is a permanent secretary in the person of former Secretary Abalos. So, Benhur yun. Abalos. Makikita natin na lumalabas ata yung political will ng executive branch. Because Yes. yung warrant of arrest dito, ang pending issue is the warrant of arrest legal or can it be enforced even without going to a Philippine court? Klarong-klaro, pati ang SOLGEN. Malinaw na malinaw ang posisyon ng ating Solicitor General who speaks for the government, who speaks for the Republic, na that warrant of arrest against Bato is Yes. legal because the Philippines is a member of an international community. No? Constitution natin says that we abide by the rules of international law. Tama. So, maraming mangyayari ngayon. Hindi lang yan, nadagdagan over the weekend ang frustration ng mga tao because of the committee reorganizations. Absurd. Kanyari, Sobra. nakita naman natin yung mga pinalitan na majority, na ngayon na minority. Committee on Agriculture is now with Senator Camille Villar. Who is Camille Villar? Camille Villar, sabi ng social Ay, nako. media, Camille Villar, yun yung mga nag-violate ng mga agricultural lands, nag-convert ang pamilya nila into residential condominium units. Yun ang banat ng social media. No? Camille Villar set to be head of the Committee on Agriculture. You have Bato de la Rosa, violator of these rules, to be head of the Committee on Rules. Si Robin Marcoleta Padilla will replace Ping Lacson as Blue Ribbon Committee. O di ba mga kaibigan, nakakahiya. At the same time, nakakatawa. Di ba yung liderato ni Cayetano? Kaya tama lang na mapalitan na itong si Cayetano. Kawawang Pilipinas dahil sa politika nila. Damay ang taong bayan. Mantakin nyo naman mga kaibigan, bilyar, komite sa agriculture. Di ba may kaso ito ng land grabbing? Di ba? Tapos si Marcoleta sa BRC, dinaloko na. Gagawing witness pa ata yung mag-asawang Diskaya. Grabe mga kaibigan, at ang isa sa pinaka nawindang ang taong bayan matapos magsikalat yung balita na itong si Robin Padilla ang gagawing education chairman.
Ay nako mga kaibigan, naloko na. Kaya mapapailing ka na lang eh, na ayaw mo na talaga sa liderato ni Cayetano. Kaya naman 'di ba mga kaibigan, yung panawagan na matindi, abay forthwith. Please lang, palitan nyo na agad si Cayetano. Nakakahiya na po. Wala na pong respeto dyan sa Senado. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share at mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.